Napakahirap na ng kalagayan ng bansang Pilipinas, mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano ang kapalarang naghihintay dito sa bansang ito, ha? Mga kaibigan, dito sa mga nakikita natin ngayon. Ngayon, ito. Merong isa palang itong coronavirus, mga kaibigan, itong COVID-19. Hindi ka paniwala. Pero totoo. Alam ba ninyo na ito palang itong coronavirus na ito? 40 taon pa nakakaraan. Meron nang nagsulat tungkol dito. Ito ay hindi hindi yung banggit lang, hindi basta ganun lang. Tutuusin ninyo mapagkakamalan ninyo na itong sumulat si Propeta Isaias na tumatawag ng ibong mandaragit doon sa malayo. Paano yun, Peter? Huwag ka matakot. Hindi. Si Isaias yun. Isaias nga. Kasi prophecy yun prophet yun Huwag ka matakot. Yung Ako'y sumasayo. tumatawag ng ibong mandaragit, di ba? Siya rin yun. Ito version ni Propeta Isaias Ito nagsabi nito 40 years ago. Sa isang aklat na pinamagatang The Eyes of Darkness. Mata ng kadiliman. Ang author po nito na tinutukoy nating parang nagkatawan tao si Isaias. Propeta Isaias sa kanya. Si Dean Koontz. Isa po itong author sa Amerika, kinikilala po ito. Maraming aklat. At itong aklat na The Eyes of Darkness, na na-publish po ito 1981. Ito'y isang thriller na isinulat ni Dean Koontz. Dito lang naman pwede yun. Ilagay tayo sa panganib, di ba? Dahil mabababawang malalabnawang utak sa BFA, di ba? Wala naman tayo anyang napapala dyan. Yun ang akala nyo. Ngayon, lumalabas. Katakot-takot na kwarta pala yan. Ang dami palang pera dyan. Sino mga kumita dyan? Mga kaibigan. Sa ibinibigay na pera ng Amerika. Dahil dyan sa Visiting Forces Agreement. Number 1 yun. Di ba? Number 2. Akala mo lang, walang epekto yan sa security mo. Malaki epekto yan. Pwede ka manganib. Hindi pwedeng walang security. Kasi pwede kang, ang mga Pilipino ngayon, pwedeng ituring na panganib. Tsaka may terrorism ngayon Kaya nga, kung tratuhin tayo ng terorista nitong mga bansa na kaalyado ng Amerika, dahil naisa panganib ng ng abrogation nitong BFA ang kapakanan at interest nila. Kung manganganib ang security ng Amerika, may epekto ito halimbawa sa security ng Amerika, isipin mo, manganganib hindi yung mga bansang kaalyado nito. Siyempre, may epekto rin sa kanila yun. Iniisip ko lang, gera. Hindi gera, yung terrorism. Yan. Hindi pwedeng wala yan. Dahil nga sa mapanganib may panganib doon sa abrogation ng Visiting Forces Agreement, pwede rin tayong ituring i-classify tayo as terrorist Kaya nga natukoy panganib. Sila maral yung mga terorista. Dahil sa Amerika sila yun doon sa Marawi, di ba? Sila nakatuklas dyan pati yung sa Mama Sapano, yung yung sa 44, di ba? Sila nakatuklas yan. Oh. Pag wala na, sino pa?
Ayun, Wala tayong ganung gamit. mga kaibigan. Yun ang hindi, nare-realize nung iba. Masyadong, ang iniisip lang, mababaw. Kung ano lang yung narinig. May isang ang gago. Di ba nabanggit natin, yung tungkol sa istasyon, yung ipasasarang istasyon. Oh. Di ba nabanggit ko na merong statement si Presidente Duterte na pwede naman siyang makipagkasundo doon sa istasyon na yon. Kung ikakampanya nila yung federalismo. Oh. Oh. Yung gago, wala raw akong ebidensya. Kasi ang mga tanga ngayon, yung supporter ng administrasyon, yun naman magagalit, no? Ang tatangan nyo. Para sa kanila, yung hindi nila nabasa, Oh. hindi nila narinig, Hindi totoo. hindi totoo yun. Fake news. Ngayon, sinabi mo ngayon yun dahil ako nakarinig, ako nakabasa eh. Ah. Nabasa ko yun. Pag sinabi ng nabasa yun, ng nakabasa, ang isang bagay, hindi raw totoo. Kukwestiyonin pa eh. Akala mo authority. Ah. Yung akala mo sa pagitan niya at sa pagitan ko, mas marami siyang alam kaysa sa akin. Oh. Pero ako nasa radyo, siya hindi. Di ba? Oo. Oh, ngayon, eto ho eh. Yan ang mentalidad nila eh. Wala raw akong ebidensya, nasan daw ang ebidensya ko. Gago ka pala eh. Hindi mo nabasa, ha? Hindi totoo. Paano kung nabasa ko? Ayun. Ha? Gusto mo, baka hindi ka marunong mag-Google. Ayun. Kung marunong ka mag-Google, baka hindi ka marunong umintindi. Oo. Hanapin mo. December 17 lumabas yun. December 16, ibig sabihin, kung na-publish sa dyaryo, December 17, 16 sinabi yun, Yun, ni Presidente Duterte. 2017. Ang hirap sa inyo eh. Isasalita kayo ng kayong walang nalalaman. Tapos, ang lakas ng loob ninyong maghamon, mag-akusa. Di ba? Na ang sinasabi natin walang pruweba. Wala na yun, totally, yung mga galit ako sa corruption. Ako. Kasi, in general in general, kabaliktaran lahat Lahat. ang naging resulta sa expectation natin, sayang na pakikipaglaban. Oo. Ang nasayang na pakikipaglaban at pagtitiwala na ito ang magiging kabaliktaran ng mga sinundan niyang administrasyon. Oo. Sana. Ngayon lumilitaw Hindi na nga makakalasap ng konting paggaan ng pagdadala ng buhay ang Pilipino, lalo pang bibigat Diyan sa mga pangyayari ngayon. Mas lalo tayong mahihirapan. Asahan nyo na yan, di ba? Sila rin ang umimbento ng train. Di ba? Yung mga kabaliktaran Pahirap ang nangyari at ang masama, hindi ka na pwedeng magreklamo. Wala. Pag nagreklamo ka, delikado ka. Ikaw ang kasalanan mo pa yan, di ba? Binoto mo sila. Yan ang mangyayari sa'yo. Kaya para hindi mo maging kasalanan, kailangan suportado mo pa rin sila. Mayong ka na lang. Oo. Kailangan chuchu ka pa rin. Kahit na hindi mo naman nararamdaman yung sinasabi mo, yung pinaniniwalaan mo. Di ba? Ano ibig sabihin no? Naku kasi 3 taon na Sabi ko nga sa mga nakaraan natin, isa lang naman ang prinsipyo namin Pwede rin naman kami sa lokohan Di ba? Hindi lang kami pwede pag matagal. Wag lang matagal. Pwede tayo sa lokohan. Wag lang matagal. Yan. Kasi wala na ito Senado na nagbubulgar.
Tapos ginagawan tanga ng mga gagong ito. Na gumagawa ng kahayupan, gagawin pantanga yung mga investigasyon. Di ba? Pinaiikot. Sipin mo. Sigo. Hindi ginagawa. Parang kang iniinsulto eh. Di ba? Nabuko ko kayo. Ganun ba? Nabuko mo kami? Sige, popromote ko yung binulgar mong nagnakaw. Ano tawag mo ron? Insulto yun. Iniinsulto. Hindi wala na. Lalo na tayo. Kung nagagawa nila yan sa mga matataas na opisyal din sa gobyerno, paano hindi nila magagawa yan sa pangkaraniwan tao? Ito ba mga pagtitiwalaan natin na ang gusto yung buong pag-asa mo buong pagtitiwala mo sa kanila mo ibibigay? Habang panahon kang, habang nakaupo, pinangangakuan ka nang wala namang natutupad kahit isa. Aling karsada na pagawa nyo, yung inumpisahan na nakarang administrasyon. Wala naman na umpisahan dito Yung mga ginawa ng incheck, meron. Meron. Sino nakinabang? Sila rin. Check din. Sino magbabayad? Tayo. Hirap. May breakdown ng governance. Wala na tayo, huwag na kayo mag-expect. Ang mangyayari na lang yan, tulad sa kasaysayan ng maraming pangyayari sa ibang bansa, dito sa atin, ang tao magiging na yan, yung suppress. Masusuppress na ang mamamayan. Yan ang mangyayari. Pero yan ay pansamantala lang. Parang yung sinasabi dun sa libro, na kusaring mawawala yan. Di ba? Pansamantala lang yan. Kumbaga sa sasakyan, gusto nilang takban yung tambucho ng sasakyan. Yun ang gusto mangyari dito, mga kaibigan. Sabi ko nga, ultimong media, bakit ang inaatake nila yung mga malalaking media? Yung marami ng following, di ba? Isa lang ang ibig sabihin nun. Meron silang sindikatong media na mga walang kredibilidad. Ngayon, para magkapare-parehong walang kredibilidad, aatakihin nila lahat ng media. Wala nang lahat kredibilidad dyan. Pero, merong makikinabang. Meron. Ang makikinabang dyan, yung mga media na yon. Ang utak nun si Andanar, nung konseptong yan. At saka yung mga magnanakaw sa media. Yung mga extortionist, mga kaibigan, yung mga blackmailer sa media, yan ang utak niyan Kasi sila ang makikinabang dyan. Kita mo mga kagaguhan, mga OFW na nagre-reklamo, na dyaryo. Ano palagay mo sa dyaryo? Walang pinagbasihan, baliwala. Siyempre, lalo yun, nakaprint yan. Kaya nilalagay sa dyaryo para mabasa ng nasa gobyerno. Kung ang concern nun ay sa gobyerno. Halimbawa, yung mga OFW, inaapi sa ibang bansa, kailangan ilapit mo sa sindikato ng media nila. Ayun. Pag hindi doon, wala kayong aksyonan. Sino nakaisip nun? Sila. Bakit nila inisip yun? Para sila lang ang magkaroon ng pagkakataong maipagpatuloy yung katarantaduhang ginagawa nila na pangungutong at pambablackmail sa mga nasa gobyerno. Hindi para tulungan yung mga inaabuso o kaya humihingi ng tulong, nangangailangan ng tulong. Ako, mabibilog mo ulo ko doon sa mga public service program. Nagpapanggap, bibigyan ka ng pera. Saan galing pera? Ayun. Bakit? May bangko ka ba? May-ari ka ba ng bangko? Dinadaan sa pamimigay ng parang politiko. Yun. Pagka-eleksyon, bibigyan ka ng pera. Yan ba sukatan ng media? Yan ba ang trabaho ng media? Hindi trabaho yan ng media. Ang dapat magbigay ng pera dyan, yung mga ahensya ng gobyerno
kung dapat silang bigyan ng pera sa problema nila. Hindi ba? Pero hindi ikaw. Media, mamimigay kang pera. Bakit? Si Willie Revillame ka ba? Bigyan ng jacket yan. Oo. Hindi ba? Kaya huwag kayong magpapaniwala sa ganun. Hindi ako mabibilog ng ganyan mga kalokohan. Oh, yung ginagawa, lalapit. Tapos para murahin mo yung amo. Sino magkakapera doon? Ikaw. Bakit? Siyempre, yung minura mo, magagalit doon sa nagsumbong. Oo. Ha? Kasi kinalagkad mo sa kahihiyan eh. Oo. Oh. So, ang gagawin nito, para makapaghiganti siya dun sa nagsumbong sa kanya, nagreklamo laban sa kanya. Ito na lang ang aayusin ko. Oo, areglin yung ano. Bigyan ko ng pera tong tatapalang o bunganga nito. Total, yun naman talaga kailangan nito eh. Oo. Tapalan lang ang bibig eh. Pag natapalan ko na ang bunganga nitong hinduropot na to, baliwala na siya. O, saan siya ngayon lalapit? Di ba? O. Kaya pagbalik noon, papalo up ko yung ano eh. Ha? Ikaw pala gago eh. Di ba? O kaya ala na, tapos na papel namin dyan eh. Yan. Di ba? Yung pala na-areglo na. Areglo na. Mga kaibigan. Yan na po kalakaran ngayon eh. Ha? Ako naman, hindi ako pwede makialam doon sa usapin ng ibang nasa media. Bakit? Yung tungkol sa istasyon. Unang-una eh, pagka kami nagigipit, hindi rin naman kayo kumikibo eh. Ba't kami kikibo sa inyo? Lalo may-ari yan. Oo. Interest yan. Di ba? Business yung kanila eh. O, sana kung yung isa sa inyo ang ginipit dyan. Di ba? Oligarch yan. Oo. Mga kaibigan. Gusto lang naman mangyari itong administrasyon. Puksain niyang oligarch para makapwesto yung oligarch nila. Ganun lang kasimple yan eh. Ha? Nako mga kaibigan, alam nyo, itong mga problema natin sa Inchik, may nahuli na naman. Kidnapping syndicate na naman. Yan na naman. Diyos ko. Mga kaibigan, 4 na Inchik. Siyempre, may kasamang Pilipino. Yan yung mga hudas eh. Parang si Ching. Alam mo yung Ching na yun, yung nabanggit doon sa video na pinresent ni Risa Ontiveros sa katiwalian dyan sa airport tungkol doon sa pag-abuso sa visa upon arrival na yan na pinagkapeperahan ng bilyon-bilyon sa immigration. Mga inchik din ang kumikita, yung local na inchik dito. Alam nyo, problema natin yung matagal na eh. Lalo na kung hindi pinayagang makapasok dito yan, sana hindi kasing laki ng pangamba ngayon natin na mahahawahan tayo niyan. Di ba? Oo. Yang coronavirus na yan. Kung walang inchik dito na pasok ng pasok. Ha? Ang duwag. Oo. Ngayon, sa Japan, pagka pupunta ka, kukuha ka ng visa, may requirement sila. Ewan ko kung paano yun, yung hihingang ka raw ng ng parang tungkol sa coronavirus. Siguro parang certificate, ganyan, na ikaw wala kang ganun. Mga ganun sila nakahigpit ngayon. Di ba? Bali ba, ang daming merong nahawahan dun sa sa Japan, di ba? Mahal nilaban sa nila eh. Dito. Yung pag-iingat, yung pagpapahalaga, natural yun. Oo. Tayo, wala naman tayong pagpapahalaga sa sarili. Tapos, pagka magmumura tayo ng ibang bansa, para bang lumalabas, ikaw ang may pagpapahalaga. Oo. Kahit na ikapapahamak yung ginagawa mo, magpapahamak. Hindi lamang dun sa mga Pilipino na naninirahan, nagtatrabaho, nanunuluyan dun sa mga bansa na minumura. Mga kaibigan, may pamilya rin dito yung mga yan eh. Di ba? Oo. May mga kamag-anak din dito yan eh. Katunayan, dyan tayo, yun lang
Pag yung mga gumawa ng ng mga hakbang, itong mga bansa laban sa atin, economic sanction ang gagawin nito. sanction. Wala na tayong ekonomiya. Kasi number 1 natin nga, dollar remittance eh. Yun na. Lahat ng pinanggagalingan ng dollar remittance mo, pagka ginawa ng paraan na maharang yan, paano? Yun ang sinasabi ng ambassador ng China. Oh, lapit mo. Paano kayo? Oh. Di ba? Pagka kami talaga nahikpitan ng gusto, inikpitan ninyo. Oh. Ganon eh. Hindi, ano niya lang na kailangan makiramay tayo sa kanila. Yun, oo. Inuobliga tayo. Oo. Ganon pa ang salita eh. Mm. Para tayo nile-lecturean. Oh, Ganun paano ang raw dating. tayo? Kita mo? Di para pa tayong gago. Nagmalaki ka pa sa BFA eh. Oo. Yan lang pala sasabihin niya mga Paano kayo? inchik na yan. Patama rin yun sa BFA eh. Lalo na walang BFA. Paano kayo? Oo, tsaka hindi nyo ba naalalaman? Ito, pag-aralan nyo, mag-google kayo. Yung mga tanga na nagtatanong sa atin ano raw ebidensya natin na sinabi ni Presidenting kapag kakinampanya yung federalismo, pwede siyang makipagkasundo sa ABS-CBN. O gago, meron, malaki ebidensya. Hindi ebidensya tawag doon. Ang tawag doon, referensya. Oo. Ha? Kasi tanga ka eh. Di ba? Akala mo, yung referensya, ebidensya rin. Oo. Pag nabasa mo, referensya yun. Oo. Oh.